Hi guys, samahan niyo akong umuwi at libutin ang aming probinsya dito sa isla ng Marinduque at surprise natin ang aking mama sa kanyang 59th birthday. Uuwi ang piling artista ngayon. Kaya ngayon, samahan niyo ako. Yes, bago ang lahat, bumili muna tayo ng paborito ng pamangkin ko, etong Dunkin Donut. At nagpahatid na nga ako dito sa terminal dahil malapit lang naman to sa bahay namin. At finally, nandito na tayo sa bus. Super excited ko na nga dahil hindi alam ng mama ko na uuwi ako. Ang alam niya kasi ay nasa SM ako at kumakain sa restaurant. Nag-send ba naman ako ng picture na nasa saburi ako at naniwala naman siya. Pero di niya alam yung picture na yun ay last month pa. Sandali nga lang ay nakaalis na rin kami at eto nga yung ticket namin. Napakamura lang ng pamasahe kung magko-commute ka. Guys, tingnan nyo tong building na to. Napakadaming ilaw. Talagang namuling na naman ako. Salamat! At 4 to 5 hours nga yung biyahe kung sa Cubao ka manggagaling papuntang Pier. Pero depende pa rin yan kung traffic. Kaya advice ko talaga na mas maganda magbiyahe sa gabi dahil walang masyadong sasakyan. Alam nyo ba guys na hindi talaga biro makipagsapalaran dito sa Maynila. Kaya sa mga tingin sa akin ay mayaman na aray ko, aray mo, aray nating lahat. Mabilis nga yung biyahe namin kaya mabilis din ako nakarating sa pier. Pero ang totoo niya, nadayok-dok na talaga ako. Nagugutom ba? 1:30 daw yung biyahe pero hindi yan totoo. At 470 nga yung ticket kaya nagbayad na ako dito sa counter. At meron namang 30 pesos para sa terminal fee. Natawa ko dito sa ticket. Napakalaki na binigay sa akin. Pagkatapos ko naman magbayad ng lahat ng dapat bayaran ay pumasok na rin agad ako. Wala namang masyadong pasahero kaya ma-assist ka talaga ng mabilis. Sa sobrang excited ko magbiyahe, hindi ko naisip na kumain muna bago umalis. Gusto ko na nga banatan tong donut na dala ko eh. Pero di pwede dahil para to sa mga pamangkin ko talaga. At pumasok na rin nga ako papunta sa barko pero medyo malayo yung sasakyan ko ha. Hindi biro yung dala ko. Tapos nagugutom pa ako. Aba, ano na? Mabuti na lang may mga poging seaman na nag-a-assist sa'yo para dalhin yung mga gamit mo or advantage mo yung cute ka ng kaunti. Abay, pagbiginin nyo, nandun ang artista ng Marinduque, mauwi. Minsan lang ay sa December na kayo magpasikat. Ako muna ngayon ha. Salamat! Pagkaakyat ko nga niya ay naghanap agad ako ng pwesto ng makakainan para naman ay madiligan ko na itong tiyan ko. At sa wakas nga niya ay makapagsalita na talaga ako ng punto ng Marinduque niya. Humigop na nga nilang ako ng kape at kinain ko idindala kong pinagong ay talagang pagkakain ko ay sabid sa aking lalamunan. Talaga namang sunod-sunod ang kain ko dahil talaga nagareklamo ang bulati sa tiyan. O diba, tingnan yung oras na sabi ko sa inyo, hindi totoo yung 1:30 na yun na eh. Siguro ay narinig ako kaya pinaandar na rin ng kapitan. Nag-ikot-ikot nga niya ako at baka may kakilala akong taga Duyay din eh. Abo, yung puwit niyan, matawarin. Mabuti nga nit, hindi ako nalulubat kabibidyo ko. Pari, dala ko din power bank na nabili ko sa TikTok shop. Link my link. Nag-promote pa talaga siya. Fast forward nga niya, nandito naman agad tayo sa Marinduque dahil 2 hours lang ang biyahe. Alam nyo, iba talaga yung pakiramdam kapag umuwi ka sa bayan mong sinilangan. Yung talagang excitement mo, talagang ang saya-saya ng puso mo na nakauwi ka na naman ng Marinduque or ng probinsya ninyo. Dahil hindi rin naman biro ang nasa Maynila. Para kang nasa abroad din ay. Kaya itong unang step ko na to na nasa talagang Marinduque lupa na ako. Talagang napakasarap umuwi sa probinsya. Lalo na siguro kapag kasama ko yung mga kapatid ko. Ako lang kasing mag-isa ang nagbiyahe. Ba't parang maiyak ka na, Nining? Nandini na nga kita sa Balanakan. Anong babaw talaga ng kaligayahan ko? Ano? At good ko na nga yung bag ko na may gulong. Ito ba yung luggage? Oh, Hanes! Dati ay sako bag lang yan. Naalala ko talaga pag sabay-sabay kami umuwi ng mga kapatid ko. Tapos napakadami naming dala. Talagang nabuhat ko talaga yung sako bag sa balikat ko. Alam nyo yung ganong pakiramdam. Hindi na nga ni ako sinundo ng kapatid ko dahil sa kawit na lamang daw ako asunduin at pagod daw siya. Sakto namang nakita ko tong ninong kong napakapogi. Lagi akong tinatanong kung kailan daw ang kasal ko. Hindi na nga ni ako sa crossing ng kawit at naintay ko lamang yung kapatid ko. Pero kasama niya na yung pamangkin kong si Sabina na ang alam niya ay kukunin lang sila.
akala mo? Ha? Ang pangit naman eh, di ba no? Uy, grabe ko naman. At ito nga pala si Kuya Yaw, ang pampito ko sa kapatid dahil 9 kami. Binuhat ako niyan pero pagtapos ay hindi na ako pinansin. Parang mabigat na ako sa suko. Ano ka? No comment eh. At sa wakas kami ay papunta ng Duyay kung saan dun yung barangay namin. At yung pamangkin ko nga niya, hindi pa rin makapaniwala na nandini si Tita Betchay niya. At talagang siya ay natulala nung pagkakita sa akin. Pero yung nag-sick in na sa kanya, anong tuwa niya? Kaya tingnan mo yung smile niya naman talaga. Oh. Isa talaga sa maganda kapag nauwi ka ng Marinduque or ng probinsya, yung makalanghap ka man lang ng sariwang hangin. Dumating na mga artista! At finally, dumating na nga kita dito sa aming barangay Duyay. Kaya napakasaya na makita ulit ang lugar namin. Yung feeling na nabalik sa alaala mo yung pagkabata mo na kung saan ka naglaro. Yung mga ganun baga. Tingnan pa yung kaway ng kaway. Pilig talaga artista yung suwang na yan. Abaw, hindi ako aswang. Baka iri ay, wow! At ito naman yung kapatid ka na sumunod sa akin. Sa dami ba namin ay malilito talaga kayo sa amin magkakapatid dahil 6 kami mga babae. Tapos may 3 pang lalaki. Oo, 9 kami talaga. Pero sa dami namin na yan ay magkakasundo naman kaming lahat. Pero minsan naman ay nagatampo, nag-aaway. Ay normal lang yun. Ay ano na yung kay Tiyat, bakit nagpupugak na dyan? Biglang sumilip si Papa, kaya nagulat ako. At pinuntahan ko na nga ni siya. Ang aga naman talaga ng Marisol nitong maglolo na ito. Si Papa ay naturuan talagang ito. Na-training na. Pero ang una talagang tinanong niya kung nasaan si pangga niya, si Arlene. Naman Papa, kala ko naman ay ako ang paborito mong anak. Ano na yun? At ito nga pala si Mami Bella, ang mami ni Primo. Tingnan mo naman, parang di nag-aaway. At finally, papunta na nga ako dito kay Mama. Kaya talaga nagpa-video ako para makita ko yung reaction niya. Ang galang mo. Sabi ko kagabi na sa SM ako. Gaya mo. Mama, happy birthday. Ang daya mo. Tinanong ko siya kanina sa yun. Bona naman ang pamilya. Abay. Hindi nga rin ang nakatawa. Bakit? Ang dami na raw nangyayari dito sa buhay natin at sa ating mga moment. Ba't parang maiyak ka? Ay, ang ganda na bahay naman namin. I'm home! Ang vlogger ng Pinas! Uy! Ate Bella. Shoutout sa mga kamamilya ko dyan! Ang vlogger ng Duyay, Purok Uno. Bis. Aprang ako. Nabigla. O diba, success? Narinig mo yan si Mama. Sabi niya na prank ko daw siya. Nabibi ko talaga itong bunso namin talaga naman. O siya, at nandinin na nga tayo sa bahay sa Marinduque. Kaya salamat sa pagsama sa akin at sa pagtitiis mo.